Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, pagdagsa ng mga US companies sa China, posibleng wakasan na at mga ninakaw na yaman mula sa Ukraine sisikaping maibalik sa naturang bansa. Yan ang mga globalita ni Edwin Eusebio. Sa maraming taon nakapagbenta ang kumpanyang Chino ng mga produkto sa Amerika kumpara sa kalakal na nailuwas ng Estados Unidos sa China. Ang trade deficit na ito ay umabot ng $318 billion noong 2013. Pangunahing dahilan ay maraming mga US companies ang naglipat ng kanilang mga pabrika sa China. Proseso na tinatawag na offshore outsourcing na ang resulta pagkawala ng mga trabaho sa subalit ngayon, maaring magbago na ang alon. Bunga ito ng pagtatayo ng China ng industrial manufacturing base na naging lubhang kaakit-akit sa pagnenegosyo dahil lahat na ng pangangailangan ay makikita na roon. Ang mga paunahing US corporation tulad ng Apple, General Electric at Dell Manufacture ay nasa China, subalit ang merkado ay nasa Amerika. Dahil sa pangyayaring ito at sa naging hayag na sa loobin ni US President Barack Obama laban sa China, tinataya ng ilang economists na mapipigil ang pagdagsa ng US companies sa China. Nahayag na ngayon ang layunin ng 2 araw na international meeting na sinimulan sa London kahapon. Ito ay para mabawi ang mga ninakaw mula sa bansang Ukraine sa kasagsagan ng krisis na sinasapit nito. Isiniwalat ng mga Ukrainian prosecutors na ang tumakas na si dating President Viktor Yanukovych sa bansa noong Pebrero ay tumangay ng bilyong-bilyong pag-aari ng Ukraine. Ang Ukraine Forum on Asset Recovery ay makasamang itinaguyod ng Amerika at Britanya para matunton ang mga nawalang pondo ng Ukraine. Pinangunahan ni US Attorney General Eric Holder, British Home Secretary at Ukrainian Interior Minister Arsen Avakov ang nagsalita sa mga mamamahayag sa pagbubukas ng forum. Ang London ay napaulat na paunahing destinasyon para sa mga salapi na mula sa dating Unyong Sobyet at maraming mga oligarch ang nagpupuslit ng kanilang yaman sa London. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.